Blessings are in the promise. Ang pagpapala ay nasa pangako. Mapapansin natin sa Bible, punong-puno ng pangako. Merong promise for a plan that will give hope and a future. The promise of God to lift us up, to carry our burdens, and the promise to never leave us. The promise of eternal life. Napakadaming pangako sa Bible. Actually, ang sabi nila, may 3,000, may 7,000. And Herbert Lackey wrote a book, All the Promises of the Bible, and claims a list of 8,000. May nagsabi pa na mas madami dito. What is my point? There is a promise for every need. Lahat ng pangangailangan natin, may katumbas na pangako ang Diyos. Bakit kaya maraming pangako? Kasi gusto tayo ng Diyos pagpalain. Ang kasaganaan o ang pagpapala, hindi lang pera. Kasama yon. Pero ang kasaganaan ay malawak. Ito ay kasaganaan ng ating espiritu, kasaganaan ng kaluluwa, ng emosyon, ng lakas or health, ng ating relationships, ng trabaho, ng career. At ang blessings ng Diyos ay ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga pangako. Kaya ang title nito ay Blessings are in the Promise. Ano ang unang pangako ng Diyos? Written in the Bible. Ano ba yung kauna-unahan? Well, it was a promise of a Redeemer. For a Redeemer. Genesis 3:15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Eto na agad. Unang beses lang nagkasala si Adan at si Eva, nandito na ang Diyos at nangangako na agad ng tutubo sa kanila. Si Jesus ay ipinangako kaagad matapos magkasala si Adan. And God spoke the promises into words. John 1:14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Yung pangako na sinalita ng Diyos, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Nagkaroon agad na kaganapan yung pangakong yon. Noong naging laman ng salita, natupad na ang pangako. So I will talk about promises today. Alam ba ninyo na ang bansang Israel ay ipinangako ng Diyos kay Abraham? Nung si Abraham ay wala pang anak, Genesis 12, verses 2 and 3. I will make you a great nation and I will bless you. Abraham, I will make your name great and you will be a blessing. Verse 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all people on earth will be blessed through you. I will make you into a great nation. Si Abraham, na walang anak, ay pinangakuan ng Diyos. Abraham, ikaw ay magiging isang dakilang bansa. So, ano nangyari? Si Abraham, naging anak niya si Isaac. Si Isaac, naging anak niya si Jacob, na eventually was called Israel. Si Jacob nagkaroon ng 12 anak, at ito ang pinagsimulaan ng 12 tribo ng Israel. Naganap ang plano ng Diyos kay Abraham. Isang pangako, napakalaki kung titignan. Abraham, wala ka pang anak ngayon, ha? Pinapangakuan kita, ikaw ay magiging isang dakilang bansa. Ikaw ay magiging pagpapala sa marami. So, lumabas ang Israel. At tingnan po ninyo, hanggang ngayon, napakaraming gustong bumura sa mapa sa Israel, sa bansang Israel, pero hindi ito mawala-wala. Instead, ang Israel ay naging dakila at naging pagpapala sa maraming tao as what God had promised.
Alam ba ninyo na napakaraming inventions that changed the world na ang mga Hudyo o mga Israelita nakaimbento? Yung inventions nila really changed the world and blessed the world. Katulad ng laser. Yung laser technology, makikita natin daw yan from DVD, from instrument ng mga doctors, from satellites, from instruments. Ang laser ay napakatinding technology. Ito'y nakabless sa maraming tao. It can transfer information from satellites papunta sa Earth. Yun ay very narrow wave ng light, focus na focus, kaya ang tindi ng energy niya. At nagawa iyon ng mga Israelita, na-invento yun, the laser. Ano pa? Pacemaker. Ang pacemaker naman, ito yung nilalagay sa katawan through surgery, at ito ang nagre-regulate ng heartbeat sa pagbibigay ng electrical impulses. Sa halip ng ang puso ay titibok ng kanya, merong nilagay sila sa katawang yun ang magpapatibok ng puso. Ang daming iniligtas na yung pacemaker na yan. Ano pa? Yung defibrillators. Yung napapanood nyo sa sine, yung pagkatapos ko kuryentehin. Israelita rin na nakaimbento niyan. Iyon naman ang nagpapasimula ng puso. Kapag ang puso ay medyo nag-iba na antibok, bubuhayin uli noon. Ano pa? Genetic engineering. Sila ngayon ay nakakagawa ng mga pagkain na dinesign na ito ay malakas sa peste, ito ay mabilis lumaki, ganyan. Ini-engineer nila ang genes, ang tawag ay genetic engineering. So it is a promising way to treat cancer. Minomodify nila ang organism at sila ay nakakapag-produce ng insulin dahil lang dito. Ano ba? Akatindi ng mga Hudyo, no? Alam ba ninyo na kung bakit na-centralize yung mga matitinding invention sa mga Hudyo? Alam niyo kung bakit? Ay, pinangakuan ng Diyos kasi na kayo'y magiging pagpapala sa maraming bansa. Kaya nangyayari. Ano pa? Food production, technology, without soil and with limited water. Alam naman ninyo diyan sa Israel, kakaunti yung arable land eh. Ang marami ay batuhan, desert. Alam niyo ginawa nila? Nagawa sila ng technology na yung halaman walang soil. Ang tubig kasama ng fertilizer, diretso sa ugat. Kaya, ang Israel na noon ay wala man lamang halaman, ngayon nag-export pa ng mga vegetables and fruits. Ano pa? Alam ba ninyo yung stainless steel? Noong una, wala niyan eh. Kaya ang mga bakal, ang bilis mga lawang. Hudyo rin ang nakaimbento niyang stainless steel. Ano pa? Cholera and bubonic plague vaccinations. Polio vaccine, mga Hudyo rin ang nakaimbento niyan. Ano pa? Nuclear energy. Capitalism. Itong ideyang ito na ginagawa ng maraming bansa, Hudyo rin ang nakaimbento niyan. At dito, mga bata, mas makaka-relate kayo. Sasabihin naman ninyo, talaga naman ang mga Hudyo, napaka-bless at pinagpala kami. Bakit? Sila rin ang nakaimbento ng Google. Bakit ganon? Bakit ang mga bansa ay napagpala dahil sa kanila? Kasi may pangako sa kanila na I will make your name great and you will be a blessing. Kaya katitindi ng mga naimbento nila, binago talaga ang mundo. They are really a blessing to the world. Higit sa lahat, ang mga tao sa mundo ay napagpala sa pamamagitan ng Israel kasi dito isinilang ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang Panginoong Jesus. And all the people on earth will be blessed through you. Pagpapala ay ibinigay sa Israel sa pamamagitan ng pangako kay Abraham. It all started with a promise to Abraham. Kaya ang blessing ng Israel nasa pangako. Ikumpara naman natin sa inbensyon ng mga Pilipino.
Gusto niyo malaman ng ating mga inbensyong nakaapekto sa buong bansa at sa buong mundo? Sino gusto makaalam? Number 1, yoyo. Yes, tayo ang naka-invento niyan. Yan ang ginagamit ng mga naunang mga Pilipino as weapon. Yoyo lang. Huwag kayong magkalala, marami pa ito. Tayo ang naka-invento ng patis. Salamat sa Pilipino, kung walang Pilipino, walang patis. Hindi lang yan. Matitindi rin tayo. Tayo naka-invento ng banana ketchup. Pastor, itaas-tas mo naman. Ba't ka puro pagkain yata na-invento ng mga Pilipino? Huwag kayong maglala. Tayo naka-invento ng jeepney. Ang problema, hanggang Pilipinas lang. Hindi tayo naka-epekto sa buong mundo. Pero ito, palagay ko ito naka-epekto sa buong mundo. Karaoke. Tayo ang naka-invento niya, si Tribel, karaoke. Bakit? Ang mga Pilipino isa hilig kumanta. Pastor, yan ka talaga ang mga inambento ng pelvic. Hindi mo ka itataas-taas, wala ka namang mas maganda-ganda. Huwag kayong mag-alala. Tayo ang naka-invento ng warts and mole remover from kasoy. Tayo yon, ha? Tag-alis ng mga warts. Nilalagyan lamang ng dakta ng kasoy. Internationally, ano yan, ha? Parang nalulungkot kayo pag sinasabi ko, dapat masaya kayo sa ating mga na-invento, no? Okay, eto naman, tayo ang naka-invento ng quick ink. Yun yung nilalagay sa fountain pen, yun daw ay mabilis matuyo at saka hindi nagkaklag. Si Kisumbing kaya ang ngalan ay quick ink. Okay, yun, medyo nakapekto tayo sa buong mundo. Kaya lamang, wala na nagamit ng fountain pen. So, wag na kayong malungkot. Naka-invento rin pala ng 16-bit microchip ay Pilipino. Yehey! Tsaka yung medical incubator. At saka ito ngayon ko lang nalaman, erythromycin. Meron din naman pala tayo. Pero, alam ko hindi kayo masaya Dahil nung una ko sinabi yung na-invento ng mga Hudyo grabe naman ang epekto sa buong mundo. Bakit tayo, Pastor, ganyan lang? Anong pagkakaiba? Ito ang pagkakaiba. May pangako ang Diyos sa Israel, sa Pilipinas ay wala. Yun lang ang pagkakaiba. Imagine what a promise can do. It will change your whole being. It will change your future. It will change you. Pag may pangako ang Diyos sa iyo. Pastor, paano ako magkakaroon ng pangakong yan? Okay. Gusto ba nating mapasama sa mga napangakuan ng Diyos? Gusto ba natin ang pangako sa Israel ay maging atin din? Okay, pwede. Kung duduktong tayo sa Israel, paano Pastor duduktong? Kung tatanggapin natin si Jesus. Si Jesus ang magduduktong sa atin sa pangako ng Diyos kay Abraham. Ephesians 3 verse 6. This mystery is that through the gospel, the Gentiles, tayo yon, are heirs together with Israel. Sa pamamagitan ng mabuting balita, tayo man ay magiging tagapagmana katulad ng Israel. Members together of one body and sharers together in the promise in Christ Jesus. Tayo'y kabahagi sa mga pangako through Jesus Christ. Mag-iiba na. Dahil hindi na lang Israel ngayon ang pinangakuan. Tayo man ay pinangakuan. Sino po? Ang Pilipinas? No, hindi. Sila na mga tumanggap sa Panginoon Jesus bilang kanilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas, silang pinangakuan ng Diyos ng pangakong ibinigay sa Israel. Dumuktong tayo. Kaya ako'y nag-expect sa inyo mga Christian, ay maraming magaganap na magagandang bagay sa inyo kasi ngayon, nakaduktong na kayo sa pangako. Yes? Ibig mo sabihin, Pastor, ako man ay makaka-invento na rin. Yes, oo. Malay mo. Ikaw naman ang maka-invento ng panlinis ng yoyo. Mag-iiba na because
Ikaw ay recipient, tagapagmana ng pangako. Ang pangako kay Abraham ay naging pangako rin sa atin simula nang tanggapin natin si Jesus. Romans 10:12. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. Wow. Baka hindi nyo nakuha. Napakaganda ng verse na rin. Ulitin ko sa inyo. Wala nang pagkakaiba sa Israelita at sa Hintil, sa Hudyo at sa Pilipino, na tumanggap sa Panginoong Hesus. Bakit? Because the same Lord is Lord of all. Dahil si Jesus ay Panginoon na ng lahat. At Kanyang pinagpapala ng masagana, lahat natatawag sa Kanya. Amen. Kaya minsan, pag may nagme-message sa akin, ang sinasabi ko, God richly bless you. Bakit? Di ni galing. Dahil yun na ang ibinibigay ng Diyos sa mga tumanggap sa Panginoong Hesus. Yes, wala nang pagkakaibang mga Hudyo tayo. At kung ang blessing ni Lord sa Israel ay nasa pangako, tayo man ay tagapagmana rin ng parehong pangakong yon. God wants to bless us through His promises. And what is a promise? Promise is this. It is a declaration or assurance that one will do a particular thing or that a particular thing will happen. Yan ay assurance. Yan ang kasiguruhan na na yung isang bagay ay mangyayari. It is a covenant, a pledge, a vow, a swear. And there is something powerful about promise. Kung hindi nyo napapansin, nung mga una kong sinimulaan, be careful with your words. Ang sumunod, make a vow unto the Lord. Ang sumunod, break the inner vows. Hindi nyo napapansin, lagi pumupunta sa pangako. Why? Because there is something about a promise. There is something powerful about a promise. Pero itong problema, hindi matindi ang dating ng mga pangako sa atin. Kahit ang promises are powerful, hindi matindi ang dating nito sa atin. Kasi very common na tayong makarinig ng pangako na hindi ginagawa. Napakadali nating mangako kahit walang intensyon gawin yon. Question, bakit ba hindi tayo tumutupad sa pangako? Kasi nangako tayo tapos na-realize natin talo tayo mawawalan tayo kaya gusto nating bawiin. Kaya ganito ang ginagawa natin. Meron tayong cost-benefit analysis. The harm of breaking it is less than the harm of keeping it. Ay, i-break na natin. Mas may benepisyo sa wag na natin sundin ang pangako. Ano pang reason? Kaya tayo ay hindi natin natutupad ang pangako natin. Kasi maaari nung tayo nangako, nahiya lang tayo. Hindi tayo makapagsabi ng no. Kaya napilitang mangako para, maayos ang relasyon. Pero ito talaga sanay na tayong mga taong sumira sa pangako. Sanay tayo. At minsan, hindi ito big issue sa atin. Hindi na tayo nababother. Hindi na nga big deal kung hindi natupad ang pangako. At itong mabigat. Ang sinisisi pa natin ay ang pinangakuan kasi naniwala. Kaya baga siya'y naniwala. Ang sinisisi yung... Kaya tingnan ninyo, kapag may nangako, lalo na yung minsan mga politician, na kandidato, alam na ng mga tao huwag mo masyadong papaniwalaan, sisisihin ka pa pag naniwala ka. Why? Kasi sanay na ang mundo sa mga broken promises. Kaya naman, itong ginawa ng mga tao, gumawa sila ng legal means o paraan para maisigurong gagawin ng mga tao ang kanilang pangako. Gumawa sila ng kasunduan o kontrata, isinulat ito.
pinanotarize. Sabi ko, ano ba yung notarize? Ang gobyerno pala ay kumuha ng tao na in-empower nila na sumaksi sa pirmahan. Kaya pala, these people came before me, yung gang nakita ko, sila yung saksi. Sila ang magpapatunay sa validity ng kasunduang yon. Ang tawag sa kanila ay notary public. Gumawa ang gobyerno ng gayon para masiguro na matutupad ang kontrata. At ano pa ang ginawa nilang strength sa kontrata? Nilagyan nila ng mga parusa sakaling hindi gawin. Ano ang ginawa ng tao? Humahanap sila ng butas para maipawalang bisa ang kasunduan. Kaya naman, ang daming ginagawa ng tao para lamang maganap ang pangako. Alam mo ang ginawa ng mga tao? Dahil sila talaga gustong hindi matupad yon. Humahanap sila ng butas sa batas para mapawalang bisa ang kasunduan. Hindi nung pumirma ho ako diyan hindi naman ho yan ang aking middle initial. We are living in a world of promise breakers and we ourselves are promise breakers. Kaya naman pag tinanong kung bakit sumira sa pangako, ang sagot ay tao lamang. Kaya para bagang dahil tao lamang, normal na talaga. Tao lamang, kakamali, tsaka limitado ang kakayanan. Kaya natuto ng mga tao, hindi na nila para panghawakan ng 100% ang pangako ni Numan. May allowance sila na baka hindi to pa rin. Lagi silang may plan B just in case. Dahil naniniwala silang promises are meant to be broken. Kaya naman pag nangako at natupad, tuwang-tuwa ang pinangakuan kasi tumupad sa pangako. Why? Kasi hindi na nga kasi normal ang pagtupad sa pangako. Kaya tuwang-tuwa pag tinupad yun. Now, listen to this. Pero, iba, pag Diyos ang nangako, siguradong magagawa ng Diyos ang pangako niya. Bakit, Pastor? Kasi si Lord ay all-powerful. Ibig sabihin, He has all the means para magawa yung kanyang pinangako because nothing is impossible to Him. Kaya kung magdududa man ng isang pinangakuan ng Diyos, hindi yan magdududa o hindi siya dapat magduda sa kakayanan. Bakit? Siguradong kayang gawin yun ng Diyos. Minsan, ang pinagdududahan na lamang ay willingness ng Diyos. Gusto ba ng Diyos gawin ito para sa akin? Yon. Kaya we will talk about that. Ano ang kasiguruhan na gagawin ng Diyos ang kanyang pangako? Numbers 23 verse 19, let me read it to you. God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? This is the reason why God will do what He promised. Ito ang reason kaya gagawin ng Diyos ang pangako niya. Listen, dito sa sasabihin kong ito, yun ang sagot. Kung ikay nagdududa pa, hindi ka na magdududa. Ito ang reason kung bakit gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Ano yon? Kasi hindi siya tao. Sanay na sanay tayo sa tao. May papangako, hindi gagawin. At ang sabi ng Diyos, God is not human. Ang Diyos hindi tao. Ibahin mo ang Diyos. Yan ang reason kaya mapapanghawakan mo ang pangako niya. Ang Diyos, basta nangako, tutuparin niya. Bakit? Kasi hindi naman siya napilitan noong siya'y nangako. Walang pumilit sa kanya. Hindi niya para bawiin ang pangako niya kasi hindi naman siya napabigla. Hindi siya nagkamali noong nangako siya.
Sure si God noong nangako siya. Nung sinabi niya yon, sure siya. Wala nang bawian. Ang Diyos hindi marunong magsinungaling. Bakit siya mangangako para sabihin lamang at mapaayos lang ang damdamin mo? No. Hindi siya marunong magsinungaling. Ano bang ibig sabihin noon? Noong ang Diyos ay nangako, totoo yon sa puso niya. Gusto niya yung gawin yon at magagawa niya yon. Kaya listen, kung may pangako na ang Diyos sa iyo, kung may pangako ka nang narinig, kung may pangako ka na, panghawakan mo na yon. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi tao. Ibahin mo ang Diyos. Kung alam mo ito, you will always be excited and looking for a promise at naisin ang pangakong ito na maging rema buhay sa iyo, maging present word of God. There is always a promise for every need. May pangako ang Diyos sa lahat ng pangangailangan. Anong pangangailangan mo? Finances, may pangako ang Diyos na akma dyan. Health, may pangako ang Diyos na akma dyan. Success in career, in job, in relationship, may pangako ang Diyos dyan. Long life, may pangako ang Diyos dyan. May pinagpe-pray ka sa ospital, pastor, ipag-pray mo. Ano sasabihin mo? May pangako ang Diyos dyan. Akma sa bawat circumstances ng buhay. Kaya it is for your benefit na kapag may narinig kang pangako dito, hindi mo lang isulat mo sa puso mo, i-memorize mo, sabihin mo lagi hanggang mamaya, iyo na yung pangakong yon. Part ng buhay mo yon. Yun ang lalabas sa iyong bibig. Bakit? Kasi ang nangako ay hindi tao. Ang nangako ay Diyos. It is my prayer na paglabas mo dito, yung lagi ang pupunta sa isip mo. Bakit ako mananampalataya dito sa salita ng Diyos na ito? Kasi ang nagsalita hindi tao. Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi tao. Kaya kung meron kang yayapusing salita, yung sinabi ng Diyos, alamin mo talaga. Are you there? Bakit ang blessing ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ng pangako? Sana, pastor, binigay na lang sa akin agad ng yung ganaro una, wag na yung pangako. Okay. Ito kasi ang reason. Para available sa gustong bigyan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin? Kasi, meron kasing gustong bigyan ng Diyos, may tinatarget siya. Meron din namang hindi siya gustong bigyan. Paano po punta doon sa tinatarget niya? So, mangangako siya doon sa tinatarget niyang bigyan. Tingnan po nyo. Matthew 15 verse 22 to 24. A Canaanite woman from the vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. And verse 24, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Isang babae na galing sa Kanaan, taga-Kanaan, lumapit kay Jesus at sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin. Ang aking anak ay inaalihan ng masamang espiritu at siya'y nagdurusa. Hindi sumagot ang Panginoong Yesus. At ang kanyang mga disipulo ay lumapit sa kanya, Panginoon, palayasin mo naman pagkakaingay-ingay naman Lagi na lang sigaw na sigaw sa atin, papalaya. And sabi ni Jesus, ako ay sinugo lamang sa mga nawawalan tupa ng Israel. May mga blessings na hindi para sa lahat. At this moment, deliverance o ang pagpapalayas ng demonyo is not
for the woman from Canaan yet. Hindi ito para doon sa Canaanite woman. Bakit? Because at that moment, Jesus was the Savior promised to Israel. Hindi pa siya pagligtas ng hintil. Hindi pa para sa atin. Para sa Israel pa lang siya. Siya yung sinugo. Di ba may pangako? Merong magliligtas sa inyo, mga Israel. Galing sa lahi ni David ay lalabas ang tagapagligtas. Ang pangako ay para sa Israel. Kaya alam ni Jesus, ako sinugo para sa nawawalan tupa ng Israel. Pero tingnan po ninyo ang sagot ng babae. At ang sagot ni Jesus. Matthew 15:25. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Alam mo yung babae, hindi siya tumigil ng kasisigaw. Sa halip, lumapit pa siya. Inis ng mga disipulo, naiingayan. Alam mo ginawa ng babae, lumapit pa. Panginoon, tulungan mo naman ako. Ito naman ang sagot ni Jesus. Matthew 15:26. Jesus replied, it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Wow. Sabi ni Jesus, hindi tama na yung pagkain para sa mga anak ay ihagis sa aso. Alam niyo ibig sabihin nun? Sinasabi ni Jesus na yung babae aso. Sinasabi, of course, hindi yun ang direct na ibig sabihin, pero yun ang meaning. Ano ibig sabihin? Hindi para sa kanya yun. Para yun sa mga Israelita. Siya ay from Canaan, hindi siya Israelita. Ang deliverance at that time ay hindi para sa kanila. Ang blessing hindi para sa kanila. No, not yet. Ang pagkain para sa anak, hindi binibigay sa aso. Okay. Pag meron ako pinagpe-pray, halimbawa, tatawagin ako, pag-pray naman po, sige, okay. Alam mo ang ginagawa ko? Pinatatanggap ko muna sa Panginoon. Pinako-confess ko sa Kanya na si Jesus ang Kanyang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Then, saka ko siya ipagpe-pray. Bakit po? Dahil po ba ang salvation ang pinakamataas na blessing sa lahat? Oh, yes. Kahit ikaw ay gumaling, di ka lang mapupunta sa langit. Anong kwenta? Kaya pinatatanggap ko muna. Pero hindi yun ang reason. Kaya ako ginagawa yun. Ano po? Dahil lang hinihingi ko sa Diyos ay blessings na para lang sa mga anak. This I know. Yung bibig kasing kong salita, at ang salita ng Diyos na aking sasabihin ay hindi darating sa Kanya na hindi nagagawa nito ang dapat itong gawin. Pinangako niya, ibabalik ko sa Panginoon. Pag bumalik yon, kailangan yung salitang iyon ay nagawa ang dapat itong gawin. Kaya sasabihin ko, by the stripes of Jesus you are healed. Para ba kanino yon? Yung by the stripes of Jesus. Isaiah 53 verse 5. Alam mo itong verse na to, ito'y prophecy tungkol sa darating ng Messiah. Kaya, kung ikaw ay nagbabasa ng Bible, matutuwa ka Wala pa si Jesus, pinrapisay ng darating si Jesus. At sobrang detalye ng pagkakasabi kung paano mamamatay si Jesus, anong gagawin sa Kanya, sobrang detalye. Paano ito nalaman kung hindi Diyos ang nagpahayag nito? Pero isa lang muna ang aking sasabihin dito. Isaiah 53 verse 5. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds we are healed. Itong by His wounds we are healed ay kasama sa ginawa ng Panginoong Hesus nung Siya ay nasa cross. Ito'y pagbabayad ng Panginoong Hesus specifically sa ating mga sakit at karamdaman. So, ang tatanggap nito ay sila na nakay Kristo. Ang tatanggap nitong pangakong ito ay sila na tumanggap sa Panginoong Hesus. Ito ang reason kaya pinatatanggap ko muna sa Panginoong Hesus sa pinagpe-pray ko. Because saka lang sila nagkakaroon ng karapatan sa pangako kung sila'y na kay Jesus na hinampas sa likod
bilang pambayad sa ating sakit at karamdaman. Paano pupunta sa iyo ang pangakong by His wounds we are healed kung yung hinampas naman ay hindi mo tatanggapin? Ikaw ay na kay Kristo, ibig sabihin yung binayad, yung hampas kay Kristo, yung mga sugat ng Panginoong Hesus, yun ang kapalit kung anumang nararamdamang sakit at karamdaman. Yun ang kapalit, yun ang bayad. Kaya meron kang panghahawakan, tinanggap ko ang Panginoong Hesus, siya nang hinampas sa halip na ako. Siya ang sinaktan sa halip na ako. Kaya yun sa mga sugat niya, ako'y gumaling. Meron kang panghahawakan, pero iyon ay sa mga tumanggap sa Panginoong Hesus. May mga pangakong hindi para sa lahat. Itong by His wounds we are healed, yan ay para sa mga tumanggap kay Kristo. Kaya ang pangako ay ibinigay kaya ang blessing ay binigay sa pangako kasi ang pangako hindi para sa lahat. May tinatarget 'yon. Naunawaan ba niyo ako? Napakaraming post sa online na napakagaganda at napakaraming nagla-like, napakaraming nag-heart. Katulad ng yung mga, lahat yan ay magtatagni-tagni para sa kabubuti mo. Amen. Like, ang dami. Hindi naman nila naunawaan na yun ay, and all things work together for good of those who love Him and who are called according to His purpose. Yung pangako ngayon ay may target. Yun ay doon sa mga nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ito ang reason kung bakit ang blessing ay nasa anyo ng pangako. Kasi hindi ito para sa lahat. May target ito. At napakadaming benepisyo ng mga tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang Diyos at Panginoon at tagapagligtas. Ano yon? Sila'y nagiging tagapagmana. Anong kanilang mamanahin? Ng mga pangako ng Diyos. Sila'y tagapagmana. Gusto kasi natin yung tagapagmana nakikita na akin na yung mana ko, akin na nakikita ko na. Mas matindi ang mana mo nung tinanggap mong Panginoong Hesus. Napakatindi, napakarami, napakalalaki, na sa iyo lang binigay. Pag ako'y nagpe-pray, minsan ngayon nasasabihin ako ng Melody, di naman nila naintindihan yung tagapagmana. Ayun, ako nakakaintindi. Kaya pag pinag-pray ko, alam ko yon. Lord, siya po'y tagapagmana ng iyong pangako. Kung papakinggan mo, walang dating. Ano ba tagapagmana ng pangako? Ang tindi noon. Ibig sabihin, siya may karapatan sa pangako mo. Minana niya ang pangako mo. At ang blessings ay nakatago sa pangako. The blessings are in the promises. Kaya sinimulan ko muna sa pagsasabi sa inyo na pag Diyos ang nangako, panghawakan mo na. Bakit? Hindi siya tao. Iba siya. Ang salita niya ay mananatili. Lahat yung ginawa ng tao, mawawala yan. Yung mga sandalita ng mga tao, mawawala yan. Pero yung sandalita ng Diyos, ubos na lahat. Nandyan pa rin ang salita, kumikilos. Paano naman po sa mga hindi anak? Yan na. Kung yan pong mga pangako ay para sa mga anak, paano naman po yung sa mga hindi anak? Siyempre, hindi pa po natanggap gusto ko rin namang mapagpala. Okay. Meron tayong panghahawakan. Matthew 15:26 to 28. Ituloy natin ang kwento ng Canaanite woman. Jesus replied, "It is not right to take children's bread and toss it to the dogs." Wow. Verse 27. Tingnan po ninyo ang sagot ng babae. "Yes, it is, Lord." Opo, totoo po yun, Panginoon. She said, "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Pero kahit po ang aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag sa hapag ng kanyang Panginoon. Anong ibig sabihin ng babae? Hindi po karapat-dapat sa mga blessing na yan. Hindi po karapat-dapat. Aminado po ako. Totoo po ang sinabi nyo. Ako po ay aso.
Hindi para sa akin yan ay para sa anak. Pero Panginoon, kahit naman aso, pag may nalaglag doon, hindi mo naman yung sisipain eh. Hindi mo tinataboy ang aso. Inahayaan mo na siyang mangain kasi laglag na naman. Anong ibig sabihin ng babae? Anong pinanghawakan ng babae? Hindi ko pinapanghawakan yung pangako mo kasi hindi mo yung pangako sa akin. Pero ito ang pinanghahawakan ko, Panginoon. Ano yon? Na ikay mabuti. Na hindi mo itataboy ako na isang aso, hindi mo ako itataboy, hayaan mo akong kahit papaano'y makatanggap ng pagpapala. Ikaw ay mapagbiyaya at ikay mabuti. Iyon ang pinanghawakan. Alam mo, ang sagot ng Panginoong Hesus, Matthew 15:28. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. At that moment. Alam mo nga ang pananampalataya ay ngayon. Ang blessing ay ngayon. Kaya now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pag ikay nananampalataya, pag ikay umasa sa kabutihan ng Diyos, pag ikay umasa sa pangako ng Diyos sa iyo dahil ikay anak, at yon ay ikay nananampalataya, at that very moment, nasa iyo ang kasagutan ng pangako ng Diyos. Iba ang panghahawakan niya. Panghahawakan niya ay ang nature ng Diyos. Ang kanyang pagiging mapagbiyaya. Yes, Panginoon, wala kang pangako sa akin, pero ikay mabuti. Ang pinanghahawakan ko ay ang nature mo. Exodus 33 verse 19. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy. Yan ang ating Diyos. Siya'y sovereign. Sa gusto kong biyayaan na ano ka sa iyaw? Panginoon, na may masama naman tao yung ba't binigyan mo? Ay gusto kong biyayaan, ang gusto kong biyayaan. Ikaw, meron akong pangako sa iyo, anak kita manampalataya ka. Iyo na yun nasa iyo na yun. Ito, hindi nito matatanggap yung pangakong nasa iyo kasi hindi siya tagapagmana, hindi pa, not yet. Pero ako'y mapagbiyaya. Gusto ko siyang i-bless. At walang makakapikil sa akin dahil ako'y sovereign. I will be gracious to whom I want to be gracious, and I will be merciful to whom I want to be merciful. Okay, dalawang words ang ginamit dito. Medyo sesegue ako ng konti. Ano bang pagkakaiba ng mercy sa grace? I will be gracious to whom I will be gracious, and show mercy on whom I will show mercy. Ano pagkakaiba ng mercy at ng grace? Ito yon. Kaya mamahalin mo talaga ang Diyos May judge. Merong nililitis at napatunayang may kasalanan. Ang parusa habang buhay na pagkabilanggo. Ito ang sabi ng judge. Ikaw ay napatunayang may kasalanan, pero ako'y nahahabag sa iyo, bata ka pa. Maganda ngayong future. Ito ay ibibigay ko sa iyo, kaawaan kita. Sige, palalayain kita ngayon. Kinaawaan kita. Yun ang mercy. Okay? Ano naman po ang grace? Anong biyaya? Ito yon. Tuwang-tuwa, yung pinalaya, makakauwi na ko sa pamilya ko. Siya umalis na at tinawag siya ng judge. Parito ka. Bakit po? Sandali ha. Ako'y may kotse diyan. Iyon na, dalhin mo na. Iyon ang biyaya. Ang mercy, hindi ibinigay sa iyo ang dapat mong tanggapin. Kinawaan ka. Dapat makulong ka, pero pinatawad ka. Ang biyaya, ibinigay naman sa iyo ang hindi mo dapat tanggapin.
yon ang kotse nung kay paalis na. Sobra naman, mapagbiyaya. Yan ang ating Diyos. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap, pero binibiyayaan tayo. If we will only know the nature of God, ayaw ko kung bakit ang mga tao lalayo sa Panginoon. Hindi na-offend ang Canaanite woman na inihalintulad siya sa aso na naghihintay ng itatapong pagkain sa kanya kasi totoo naman. Ang pinanghawakan niya ay ang kindness ni Jesus. At tulad ng master na hindi tinataboy ang asong kumakain, hindi rin itataboy ni Jesus ang mga naniniwala sa kanya. So, ang pagpapala ay nasa pangako upang maibigay ang blessing sa gusto lang bigyan. Ano pa? Bakit ang biyaya ay nakatago sa pangako? Bakit ang biyaya ay binigay sa pamamagitan ng pangako? Para available sa lahat ng panahon. Kung gustong bigyan ng Diyos lahat ng kanyang anak at magiging anak sa lahat ng panahon, ng tig-100 baka, ulitin ko para maunawaan nyo. Kung gustong bigyan ng Diyos lahat ng kanyang anak at magiging anak sa lahat ng panahon, at gusto niyong bibigyan ng tig-100 baka. At ito'y ibibigay niya sa panahon ni Abraham. Abraham, ibibigay ko lahat ng mana ng mga magiging anak ko. Ngayon, ibibigay ko na tig-100 baka. Paano ibibigay ng Diyos yon? Dahil kung ibibigay ng Diyos kay Abraham, lahat ng baka na para sa mga anak, napakadaming baka yon sa panahon ni Abraham. Hindi yun mahalaga ni Abraham at saka saan niya dadalhin yon? Papaano ito maiibigay ng Diyos sa kanyang mga anak? Simple. Ang 100 baka ay ilalagay niya sa pangako. Para sa bawat panahon ay pwede mong ma-access, makuha yung gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Okay? Tingnan ninyo Ang minana mo ay pangako. Ang 100 baka na pamana sa iyo, nakapaloob sa pangako. Ang blessing nakapaloob sa pangako. Tingnan po ninyo kung gaano ka-faithful si Lord. The God who gave the promise to Israel is faithful to His word. Ang sabi ng Joshua 21 verse 45, all the good promises that the Lord had given Israel came true. Lahat ng mabubuting pangako ng Diyos na ibinigay sa Israel ay naganap. Ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa pagdaan ng panahon. Tingnan ninyo, our Jehovah Rapha, God the healer, ay pinagaling ang pagkabaog ni Sarah o ni Sarai, ang asawa ni Abraham. Kaya nagkaanak sila, ang pangalan ni Isaac. After 500 years, Jehovah Rapha is still healing. Kasi lahat ng mga natuklaw ng ahas, pinatitingin lamang ng Diyos doon sa poste na kung saan ay pinalagay ng Diyos at gumagaling sila. Healing is God's will. Ang kagalingan ng katawan ay kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi noon pa niya ginagawa at lagi niyang ginagawa. After 1,500 years, dumating ang Panginoong Yesus. Noon, He is still healing in the Gospel and Acts. And after 2,000 years, sa panahon natin ngayon, God is still healing. Kapag kayo ay merong nabalita ang may sakit, ganan, isend ninyo yung series natin ng Breakthrough in Healing. Kapag yung nakikinig na yan, pinanghawakan ng salita ng Diyos at tinanggap niya ng tinanggap yung promises na yon, ang daming himalang nagaganap, ang daming gumagaling. Isesend lang ninyo. Huwag kayong mahiyang mag-forward ng mga messages. Ay, baka ho ganyan, baka ho ganyan. Huwag mong isipin yung baka. Bahala ng banal na espiritu. May nagsasabi, Pastor, tuwing ako'y makikinig ng iyong preaching, ako'y nakakatulog. At ang pagsasabi niya, siya'y blessed na blessed. Kasi hindi siya nakakatulog, pero pag napapakinig niya ako, nakakatulog siya. Sabi ko, iba ang anointing ng Diyos para sa iyo.
Yun ang kailangan mo. O at least nakatulog siya. Ano? Pero kapag iya'y pinakinggan niya, wow, he will be blessed kasi ma-open sa kanya yung pangako ng Diyos. Yung 100 baka na nakatago sa pangako. Within 4,000 years from Abraham hanggang ngayon, God is faithful to His promise. Bakit? Dahil ang nangako ay hindi tao. Diyos ang nangako. In conclusion, paano natin ito ma-access? Pastor, paano ko ma-access yung pangako? Binangakuan ako, anak ako ng Diyos Tinanggap ko ang Panginoong Yesus. Paano ko ito ma-access? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pangako ay nandyan. Ang susi, faith. Walang iba. Pananampalatayanan mo yung pangako sa iyo na yon ay pangako personally sa iyo. Maniniwala kang yun ay para sa iyo. Buhay iyon, totoo yun. Na pag narinig mo ay talagang pangahawakan mong yun ay para sa akin. At ang dami mong gagawing mga prophetic act in accordance to what you believe. Meron nga dito nagkukwento sa akin Kapag daw siya may nararamdaman sa katawan dahil alam niya na siya anak ng Diyos. At dahil siya ay pinangakuan ng Diyos na by Jesus' stripes we are healed. Ito daw ang ginagawa niya. Nagpo-prophetic act daw siya, inaalis niya yung mga pain na yon, mga nararamdaman niya, sakit ng ulo, migraine kung ano man. At pina-flush daw niya sa toilet. Nasaan ho iyon sa salita? Narito, babasahin ko sa inyo. Mark 11:23 and 24. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Tatagalogin ka. Kung sino man ang magsabi sa bundok na ito, sa problemang ito, ikaw ay mapatapon sa dagat, at hindi magdududa sa kanyang puso, sa halip maniniwala, nang sinabi niya ay magaganap, iyon ay gagawin ng Diyos para sa kanya. Ano pastor, ang kaugnayan nung nagpa-flash? Okay. Ang sabi doon sa verse, kung sino man magsasabi sa bundok na mapatapos sa dagat, ay malayo ang dagat sa kanila Malapit ang flash. Kaya yung problema niya, ilalagay niya sa toilet. Itinatapon kita. At pina-flash niya. Prophetic act yun ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Ito ang pananampalataya. Kumikilos ka ayon sa iyong paniniwala. May narinig kang word. Ako nag-concentrate ngayon sa healing By God's grace, yung mga susunod, we will go sa iba pang mga pangako. Financial blessing, relationships, kung ano man. Work, career. Pero ngayon, physical health ito. Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ikaw ay nanalangin, Lord, inaalis ko po itong pain na ito, ina-uproot ko ito. Naalis ko ito. At tinatapon ko yan sa dagat. In Jesus' name. Pero ramdam mo pa. Naroon pa, ramdam mo pa. Alam ang gagawin mo? Lord, salamat po. Wala na ang sakit. Hindi, nararamdaman pa Wala na. Hindi, nararamdaman pa Wala na. Anong ginagawa mo? Nagsisinungaling ka ba? Hindi. Ako'y kumikilos ayon sa pangako at salita ng Diyos. Ang sinasabi ko ay ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi magsisinungaling ang Diyos. Hindi siya capable of lying. Ang sabi niya, by the stripes of Jesus I am healed. At ang nangako ay Diyos, hindi tao. Panghahawakan ko yon.
Ikaw na nasa online, maaari may nararamdaman ka sa katawan mo ngayon. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus kung gusto mong maging tagapagmana ng pangako. Tanggapin mo siya na na iyong tagapagligtas. Ikaw ay magkakaroon lamang ng relasyon sa Diyos kung yung kasalanan mo na ginawa, sinabi, inisip, ay may magbabayad. Dahil sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos, kailangan mo nang may magbabayad. Pag ikaw ang nagbayad, hindi maganda. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pupunta ka sa lugar na kung saan ay wala ang Diyos, wala kang relasyon sa Panginoon, hindi mo matatanggap ang mga pangako ng Diyos. Kaya ang gagawin mo ito, tatanggapin mo ang Panginoong Hesus na iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Tatanggapin mo ang buhay, tatanggapin mo ang iyong tagapagpagaling, ang Jehovah Rapha. Bago ako magpatuloy, meron bang ngayon lang nakadating dito sa gawain ito? Yung first time lang, taas ang kamay. Praise God, praise God. Ito'y para sa iyo. Gusto mo mapagpala ka? You want to be blessed? Nakapaloob sa pangako. Kailangan maging anak ka ng Diyos. Kailangan maging anak ka ng Diyos. Kaya sumunod ka sa panalangin ito. Pikit mo ngayong mga mata, yuko ang iyong ulo. Sabihin mo, O aking Ama, patawad sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos, Panginoon ng aking buhay, at tanging tagapagligtas. Panginoong Hesus, kailangan ko po kayo, pumasok po kayo sa puso ko. Huwag na po ninyo kong iiwan, magpakailanman. Ako na lang magpe-pray. Father God, thank you for honoring the prayers of your children. Sila po ay nanalangin, kahit po sinlaki lang ng butil ng mustas ang pananampalataya, still they did it. And Lord God, I ask, honor their prayers. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langit, huwag nang hayaang mabubura pa. Magpadala ka ng mga taong mag-aakay sa kanila. At Lord God, let them thirst for your presence and for your word. I dedicate them all to you. In Jesus' name I pray. Okay, mga anak ng Diyos, ito nangyari sa inyo. Kayo'y biglang naging tagapagmana. Napasulat ang pangalan ninyo sa listahan ng mga tagapagmana. At ano ang minana ninyo? Ang pangako ng Diyos. Napakadami na yan. Laging merong akma sa iyong pangangailangan. As of now, we will concentrate sa physical healing. Lahat dito na may nararamdaman sa katawan, kung ano man, tayo ay tatanggap ng manifestation ng pangako ng Diyos. Now, pati ikaw nasa online, tumayo ka sa iyong kinalalagyan ngayon, tumayo ka. Bakit? May sasabihin ako sa iyo. Ikaw ay naging tagapagmana ng pangako. Pangako na sinabi hindi ng tao kundi ng Diyos. Sigurado ito. Sure ito. Kasi nung sinabi ito ng Diyos, may intensyon siyang gawin ito. Hindi siya napabigla, hindi siya napilitan. Talagang gusto niya itong gawin. At kaya niya. Kaya niyang gawin yon. Hawakan mo ngayon ang parte ng katawan mo na kung saan doon ka may nararamdaman na irregularity, pain, mga imbalance sa iyong system. Imbalance mean may mataas na hindi dapat mataas, may mababa na hindi dapat mababa. Kung yan ay sugar, just hold on to your body. Kung yan ay BP, just hold on to your body. Kung meron diyang imbalance,
Kung meron ka nararamdaman sa iyong dibdib, sa iyong lungs, hawakan mo ang iyong dibdib. Kung may nararamdaman ka sa iyong ulo, hawakan mo ang iyong ulo. Kung may nararamdaman ka sa iyong likod, sa iyong tuhod, sa iyong mga joints, hawakan mo ito. Kung marami yan, hawakan mo lahat. We are receiving the promise that by the stripes of Jesus we are healed. O Panginoong Yesus, ang kailangan mo lamang ay mamatay at mababayadan ng kasalanan namin. Pero isinama mo pa na ikaw ay pahirapan, hampasin sa likod. Dahil doon, merong katuloy na sabi, meron kang pangako na by your stripes, we are healed. Panginoon, hindi ka nagsasayang ng salita. Hindi yun nasabi, basta masabi lang, may purpose ang salitang yon. Magaganap ang layunin ng salitang yon, na by your stripes we are healed. By your wounds we are healed. At Panginoon, hindi namin sasayangin ang ginawa mo. Hindi namin sasayangin ang paghihirap mo. Hindi namin sasayangin ang sakripisyo mo. Dahil yung manang yon ay tinatanggap namin ngayon. Tinatanggap namin yung pangako, yung benepisyong yon. At ngayon, habang hawak mo yung parte ng katawang yan, ako'y nagdideklara, by the stripes of Jesus, you are healed. You are healed. Hindi yan kailangang tumigil sa katawan mo dahil may nagbayad diyan. Ikaw sakit, karamdaman, inuutosan kita, lumayo ka, umalis ka, mapatapon ka sa dagat. Wala kang karapatang tumigil sa mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay binayadan na ng Panginoon ng kanilang mga kasalanan. So, they are healed. Satan, ikaw na nagdala ng mga sakit at karamdaman sa mga anak ng Diyos, I rebuke you. I rebuke you. Now, inaalis ko yung mga sakit at karamdaman yan. Tinataboy ko yan. You are set free. Set free. Now, the promise was said. Nasabi ng pangako, gagawin ng pangakong ito ang dapat niyang gawin. Hindi ito babalik sa Diyos nang hindi nagagawa ang dapat gawin. You are healed. You are healed. You are healed. In Jesus' name. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Gusto ko lang sabihin, ngayon nagmamanifest ang mga healing. Iba't iba ang inyong mararanasan. Meron dito mararanasan mo, may lalabas sa katawan mo. May lalabas yan, mapapasin mo agad yun. And I am telling you, lumabas ang sakit. Merong instant kaiba na agad ang nararamdaman ngayon. Bakit? You are healed. May na-deliverance. May na-deliverance. Pati ang masasamang espiritong may dala ng sakit, umalis, umalis, umalis. Why? Dahil kalooban ng Diyos ang kagalingan. Gusto ito ng Diyos. At yon ay tinanggap mo. Kanino yon? Kanino yon? Kanino yon? I believe you're
Father God, thank you so much. You're so good. You're so kind. Ika'y mapagbiyaya. Ang dami mong binibigay sa amin, hindi namin karapat-dapat tanggapin. Pero Lord God, ika'y napakamapagbiyaya. Salamat din po Lord God sapagkat ang dami naming mga mana. At Lord God, sa biyaya mo, pangahawakan namin lahat ng mga pangako mo sapagkat nakapaloob doon ang iyong pagpapala. Thank you Father God. This we pray in Jesus' name. Amen.